Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, libutin natin ang booth ng Omoda Jayco dito sa Manila International Auto Show. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ganda ng lineup ng Omoda Jayco. Kompleto ang lineup nila kasi merong hybrid, meron ding internal combustion engine at merong electric vehicle. So nandito yung J7, yan yung hybrid version nila na sasakyan. Ito namang nasa likod ko, no? Yan yung C5, internal combustion engine at turbo kaya matulin. At nasa left side ko naman, yan yung EJ6, fully electric vehicle yan, pero all-wheel drive. So isa-isahin natin sila. Ito ang Jayco J7 SHS. SHS ibig sabihin Super Hybrid System. Ang range extender nito ay 1.5 liter gasoline engine at meron ditong electric motor. Ang combined range daw nito ay 1,488.8 kilometers basta naka full tank at saka naka full charge. Napaka-elegante ng itsura nito. Classy, medyo boxy, pero high-tech pa rin. Meron siyang mga chrome bar sa unahan, ang mga ilaw niya LED, pero yung headlights niya nandito sa baba. Sa side sleek siya, naka-floating roof design dahil blacked out lahat ng pillars. Naka-flush door handles din to, lalabas yan pag in-unlock mo yung sasakyan. 174 ang ground clearance ito at ang size ng gulong 235/50 R19. Napaka-elegante sa labas pero pagdating mo dito sa loob, aba, nag-times 2 pa. Sobrang ganda ng design dito, simpleng-simple pero yung materials kasi, leather yung ibabaw, may mga texture sa gitna, silver accents, meron pang mga, ang tawag dito? Ambient lighting. Yon. Tapos ang makikita mo kasi dito, no, pagpasok mo yung pagkalaki-laking screen as in, pwede na tong TV no? Pero nakatayong TV. Oo. Plus meron din tablet dito, yung instrument cluster mo para na siyang tablet sa laki rin. Ang manibela nito, leather wrap, flat bottom din siya. At ang kakaiba rin dito pala, wala siyang shifter ha. Kasi yung shifter niya nandito sa stock sa likod ng manibela sa right. Kaya pala, no, hindi ko kasi napansin kanina, pero ang luwag kasi dito, no? Wala nga naman pala siyang shifter. Plus, may mga lalagyanan pa siya dito ng cellphone, pwedeng dalawa, no? Wireless charging yung isa, merong dalawang cup holders, tas ang dami pang pindutan dito sa gitna. So, meron siyang drive modes, lock, hazard switch, pwede mo rin siyang i-switch from EV to hybrid electric vehicle mode, HEV mode. Ang center armrest nito, dipindot siya. Pag binuksan mo, napakaluwag din ang loob nito at pwede mo rin siyang gawing cooler. 5-seater lang tong J7, pero try din natin yung second row kung kamusta ba siya dun. Dito naman sa second row, meron siyang isang aircon vent, tapos merong dalawang charger, isang Type A tsaka Type C. May mga hawakan dito sa gilid, may ilaw, meron din sabitan, may mga seat back pockets, at saka meron din mga bottle holders. Sobrang luwag dito sa likod. As in, kasi ako, di ba, alam niyo naman, 5'8 ako. Ang space ko dito sa tuhod, mga 2 fist. Tapos yung headroom ko, grabe, sobrang laki. Andito pa ako sa center seat ha. Pagka lumipat pa ako doon, mas malaki pa yung headroom. Meron din nga pala tong panoramic sunroof kung di nyo nakikita. Nakalimutan ko rin sabihin, no, meron din pala tong 360-degree view camera na merong under chassis view. So makikita mo yung nasa ilalim ng sasakyan. Equipped din to ng ADAS ha. So meron siyang adaptive cruise control at yung mga iba pang ADAS functions. Eto ang Omoda C5. Kung kanina sa J7, sleek yung design niya, eto wala talaga siyang kamukha, maporma talaga siya. Two-tone yung design niya, black yung ibabaw, then white naman yung ilalim. Criss-cross yung grille niya na may integrated na silver accents. LED naman yung daytime running lights, pati na rin yung headlights niya. Meron din tong parking sensors at meron din integrated na red line sa ilalim sa bumper. Ang makina nito, 1.5 liter turbocharged gasoline engine at CVT ang transmission. Sa sides naman, mas sporty yung design dito kasi mababa yung roofline. Plus, may mga accents to na pula dito sa gulong at saka dun sa gilid niya. Ang yabang ng itsura nito sa likod, nakadalawang spoiler pa siya, isang black, isang red. Nandito na rin yung third brake light. May shark fin antenna rin siya, tsaka may wiper. Tapos yung taillights nito, across pa sa buong likod ng sasakyan. Meron din tong reverse camera, parking sensors, at meron din silver accent yung diffuser. Dito naman sa loob, mas nag-reflect yung pagka-sportiness ng C5. Manipis kasi yung dashboard niya, no? Manipis sa unahan, tapos mababa siya, kaya kitang-kita mo lahat sa labas. Meron din siya mga piano black finish dito, blue na ambient lighting, at saka yung screen niya, no? Mukhang magkadugtong.
Dual 10.25 inches yung instrument cluster at saka infotainment system. Integrated din yung controls ng aircon dito sa piano black finish sa baba ng screen. Ang manibela naman, leather wrap, meron siyang adaptive cruise control. Sa right side ng manibela, may control siya para sa infotainment system. Ang center console naman, maluwag yung patungan sa ibabaw, no? Meron ditong wireless charging. Ang shifter niya mataba, meron siyang leather at saka silver accents. Ito yung pindutan sa gilid. Pipindutin mo lang din yung park dito sa may bandang baba. Tapos andito rin yung electronic parking brake at saka auto hold function. Andito rin yung controls para sa radyo mo, on and off ng screen ng infotainment system. Meron din ditong dalawang cup holders, tapos malaki yung center armrest. Pag binuksan mo, napakaluwag din ng loob. Sporty rin ang seats nito. Meron siyang perforation sa gitna at naka-leather wrap din to. Meron din nga pala tayong sunroof dito Sa space naman dito sa likod, maluwag. Pero syempre hindi kasing luwag ng J7 kasi ang laki talaga nun eh. Ang space ko dito sa tuhod, isang fist. Ang headroom ko naman, mga 2 daliri. Dito sa likod ng center armrest, meron siyang aircon vent at saka merong isang Type A USB charger. May mga hawakan sa gilid, merong sabitan, merong seat back pockets, may mga bottle holders, meron ding center armrest dito sa second row seats na pag binaba mo, merong 2 cup holders. Check naman natin yung space sa likod. Automatic din bumubukas yung tailgate. Very usable tong space na to. Actually, saktong-sakto na to sa pamilya kahit 5 kayo. Pag binuksan mo naman yung ilalim, merong mga lalagyan. Tapos, meron din tong donut na spare tire. Ito naman ang Jayco EJ6. Ito yung electric vehicle nila na all-wheel drive. Pang-baragan talaga to. Pwede mo to ipang off-road. LED rin lahat ng ilaw nito na merong mga geometric shapes. Meron din tong ADAS equipped to. Meron tong 360 camera na may under chassis view. At ang range nito ay 421 kilometers. Hindi nga pala ito yung ordinary na EJ6 ha. Iba to. Kasi yung paint job niya iba. Iba rin yung bumper niya sa unahan. Iba rin yung grills na part dito sa unahan. At sa ibabaw kung nakikita nyo, meron din siyang lalagyan. Sa sides, boxy talaga yung itsura niya. Pero yun talaga yung charm ng sasakyan na to eh. Naka-flash door handles din to. At pagka in-unlock nyo, saka lang lalabas yung mga door handles. 225 ang ground clearance nito at ang size ng gulong, 245/55 R19. At dahil hindi nga ito yung ordinary na EJ6, no? Grabe yung mga fender flares nito, nakalabas talaga. Meron din siyang mga body claddings, tapos meron din siyang lalagyan ng gamit dito sa sides. Parang sasakyan na ni Batman, no? Yung Dark Knight. Ito yung third brake light niya. Meron siyang defogger, wiper, ito yung bukasan ng pinto. Meron siyang parking sensors at saka reverse camera. Isa pang nakakatawa sa Jayco, nakikita nyo tong likod ko, mga accessories to ng EJ6. So kung gusto mong i-set up yung sasakyan mo, makakabili ka na sa kanila. Available. Ito na nga Dito sa loob, no, pang-baragan na sosyal. Ngayon lang nakakita ng sasakyan na ganito. Pero ang una ko napansin, yung 15.6 inch na infotainment screen na merong 9.2 inch na instrument cluster. Yung knob dito sa gitna, meron kasing parang crystal na knob dito. So akala ko shifter siya, hindi pala. So ito yung mga drive modes niya. So meron siyang eco, normal, sport, custom, all road, slippery, beach, muddy, at saka bumpy. Ang dami niyang drive mode. So, mamili ka na lang doon kung saan mo siya dadalahin. Ang design niya ng dashboard, no? Kasi kagaya sa labas, boxy. Pati dito, boxy rin yung design, no? Pati yung mga aircon vents niya, yung mga design niya dito sa gilid, box talaga siya. So, macho nga. Kaya nga yun yung sinasabi ni Eileen, macho yung dating niya. Ang manibela naman ito, leather wrap. Yung labas na part niya, leather na ordinary. Pero yung gitnang part, perforated naman siya. May mga controls dito sa left tsaka right side. Ang shifter nito, missing na naman, nawawala. Wala na naman dito sa gitna, no? Nakastock pala siya dito sa right side ng manibela. Ito rin pala yung isa sa mga pinaka-paborito kong feature ng sasakyan na to dahil meron tong massage, ha? May massage. Etong driver seat nga lang. Pero kahit na, no, yung iba, tatama rin magmaneho. Pero ikaw, mag-i-enjoy ka magmaneho kasi minamasahe ka pa. So, totoo yan, ikaw na magmamaneho. Ay, actually, ipaparada ko lang to tapos magpapamassage lang ako. At saka isa pa dito, no, dahil nga kwadrado, yung space talaga niya maluwag dito, air yung pakiramdam. Plus, yung center console kasi niya, may space na dito sa ibabaw, no, may lalagyan ng phone, may lalagyan ng mga cups. Pero sa ilalim nito, meron pang compartment na malaki. Meron pa dong USB Type-A, tsaka meron pang Type-C. Ang center armrest nito sa side binubuksan at pwede rin tong cooler. At isa pa rin palang magandang feature na nakita ko dito, medyo kakaiba siya. Kasi yung pagbukas ng pinto, wala kang hihilahin. Pero meron kang pipindutin. Ang mga upuan sobrang komportable rin at meron pa akong isang nakita, no? Yung sound system nito nakalagay Infinity, kaya ang ganda siguro nitong tumunog, no?
Dito naman sa second row, merong aircon vents dito sa gitna. Tapos may Type A tsaka Type C USB charger. Meron siyang mga seat back pockets. Tapos ito yung pinto, meron siyang pindutan dito kasi nakalimutan ko rin pala kanina sabihin na meron tong voice command. Tapos ito, may pindutan dito sa may bukasan ng bintana. Pag pinindot nyo yun, mag-activate yung voice command. So, iuutos nyo na lang kung ano yung gusto nyo pagawa sa kanya. Hindi biro yung functionality na yun kasi kunwari nangalalamigan ka, pwede mo na sabihin sa voice command dito, inaamoy yung aircon o kaya bukas mo yung bintana. So, di ba? Ang galing! Meron din ditong bottle holders, may hawakan, may ilaw at saka may sabitan. Meron din tayong panoramic sunroof. Tapos sa space naman, dahil nga kwadrado to, no, spacious pa rin. Yung space ko sa tuhod, isang fist. Ang space ko naman sa headroom, lampas 5 daliri pa. So, medyo maliit yung sasakyan, pero dahil nga boxy, spacious talaga siya. Dito naman sa likod, marami rin kayong malalagay dito spacious din siya. Pag inangat nyo to, nandito yung tools, merong tire repair kit, subwoofer. So, nakaayos naman siya dito. Meron siyang ilaw tsaka power supply dito sa left side. Dito naman sa right side, mayroong kang compartment. Dito naman sa pinto, may 2 sabitan. At meron kang net na compartment. Hanep ang lineup ng Omoda at Jayco, no? Ang gaganda ng mga sasakyan nila. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyong masubukan, pumunta lang kayo dito sa Manila International Auto Show. Dito lang yan sa World Trade Center from April 10 to April 13, 2025. Just in case na hindi kayo makapunta, no, pwede naman kayo mag-visit sa website nila, omodajayco.ph. Or punta na lang kayo sa pinakamalapit na Omoda Jayco sa inyo. Maraming salamat sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! Arnold at Elaine, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, siksik impormasyon mula kay Arnold at Elaine, RIT, riding in tandem,